Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson naman ang sumagot kay Senator Amy Marcos patungkol sa umano'y pasaring sa kanyang pagkalalaki. Habang tila nauuwi na sa personalan ng usapin sa umano'y pork barrel sa 2026 national budget, hinamon ni Lacson si Marcos na dumalo sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes at magpakita ng ebidensya sa flood control at budget insertion scandal. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Yan ang sagot ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa mga pasaring ni Senador Amy Marcos laban sa kanya. Sabi kasi ng senadora, baka mauwi sa sabunutan ang kanilang sagutan ukol sa umano'y pork barrel sa 2026 national budget. Git ni Lacson, nirerespeto niya ang LGBTQIA+ community pero walaan niyang basihan ang patutsada ng senadora. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na wala siyang sinasabing bakla si Lacson. Mababaw din anyang definisyon ni Lacson ng pagiging tunay na lalaki, sabay-sabing desisyon na ng isang tao kung nais niyang ipagawa o sirain ang kanyang mukha, pangalan at dignidad. Hindi naman pinalagpas ni Lacson ang walang basihang insulto laban sa Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. Sinabi kasi ni Marcos kamakailan na hindi sila pinapayagang magtanong tungkol sa ilang personalidad gaya ng pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control projects at umano'y budget anomalies. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Payo ni Lacson, sumali ang senadora sa pagdinig ng komite at ipresenta sakaling may ebidensyang magdidiin kay Romualdez. Ani Lacson, may impormasyon siya ukol sa posibleng mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Romualdez at mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara. Ayon sa senador, ginamit umanong front ng dating speaker ang mga diskaya sa biniling property sa Makati City. To shed light, bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang kontraktor na nasa sangkot sa, sinabi ko na ito, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Sinusubukan na imbitahan ng senador ang dating may-ari ng property para mag-testify sa pagdinig ng komite sa Lunes, January 19. Tatalakayin din ang issue sa Cabral Files kaya iimbitahan ng komite si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Maglalabas din ang sabpi ng Blue Ribbon Committee kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sagutin ang issue sa ghost flood control projects. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates. Niloko niya si Pangulo. Sinabi ba ni Lacson na may ilan pang personalidad silang papadalhan ng sabpina gaya ni resigned Congressman Saldico? Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.